Magpapark lang ang pickup truck na ito sa Lapu-Lapu City, Cebu nang mahulog ang harapan nito sa butas. Ginagawang drainage pala ang nasa unahan ng kotse pero di napansin ng driver dahil may tubig baha. Walang nasaktan sa mga sakay ng pickup. Ayon sa isa sa mga trabahador, nilagyan nila ng signage ang ginagawang proyekto pero sinisira umano ito ng mga bata. Nilagyan na ng harang ang drainage. Sa Dagupan City, sugatan ng 10 seminaristang sakay ng isang utility van na tumama sa concrete barriers at tumagilid. Base sa investigasyon, mag-overtake ang utility van sa sinusundang bus. Ayon naman sa driver ng utility van, hindi nag-signal ang bus na paliko na pala noon papasok sa terminal. Umulan na naman sa ilang panig ng Metro Manila nitong hapon hanggang gabi. Bumaha ng hanggang gutter sa ilang bahagi ng barangay Pinagbuhatan sa Pasig na nagpabagal ng trapiko. Napilitan namang lumusong ang ilang residente at motorista. Bumagal din ang trapiko sa Ortigas Avenue. Sa Maynila, nabuwal ang isang puno sa bahagi ng Rojas Boulevard at Pio Campos Street. May puno ring nabuwal sa CP Garcia Avenue sa Quezon City. Ramdam din ng malakas na ulan sa bahagi ng Makati City. Umulan din sa ilang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon ngayong gabi. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang sanhi ng pag-ulan. Isang guro sa Davao de Oro ang binugbog ng lalaking estudyanteng sinita dahil nakahikaw. Rumesma pa ang kapatid ng estudyante. May report si Marizo Mali. Kuha ito kahapon sa covered court ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro. Kinumpronta ng guro ang isang lalaking estudyante hanggang nagsuntukan ng dalawa. Rumesbak ang isa pang estudyante, kapatid pala siya ng sinita ni teacher. Ayon sa pulisya, sinabi ng guro na sinita niya ang estudyante dahil may suot na hikaw na niya'y labag sa pulisiya ng paaralan. Pero naggalit ang estudyante at nanuntok. Ang magtutudlo submitted himself for a medical intervention because of what transpired. Hawak na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang magkapatid. Nag-iimbestiga ang DepEd Davao de Oro. Pinaaksyonan din ito ng DepEd Davao Region sa School Guidance Office. Pumunta ang GMA Regional TV sa paaralan. Hindi sila pinapasok at hindi nagpaunlak ng panayam ang principal. Marami kami, hindi lagpas kami. Viral din ang video ito sa Mexico, Pampanga. Isang estudyanteng 17 anyos na may takip ang mukha at binago ang boses ang nagbanta sa ilang kaklase at kabarangay niya. Napanood ng pulisya ang video at tinuntun ang barangay. Pagdating sa barangay hall, nadatnan nila ang menor de edad at ang nagvideo na 16 anyos kasama ang kanilang mga magulang. Napag-alaman natin sa pag-imbestiga is yung mga bata parang trip-trip lang nila. Ginaya lang nila yung nakita nilang video. Nakita ko lang po yung video sa GC namin sa school. Ginaya ko lang po. Di ko rin po alam na ganyan yung mangyayari na sigat. Sumailalim ang dalawang estudyante sa intervention ng Women and Children Protection Desk at Municipal Social Welfare and Development Office. Sa Cagayan de Oro City, nakatakdang sampahan ng reklamong grave threats in relation to cybercrime ang 17 anyos na nagbirong mamamaril sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Ayon sa pulisya, itinurn over na nila sa CSWD ang binatilyong suspect matapos sumuko kasama ang mga magulang. Minomonitor ng PNP kung may kasama pa siya sa pagbabanta. May pasok na sa ilang paaralang nagsuspinde ng klase kasunod ng banta sa seguridad. Mariz Umali, GMA News. Mahalaga ang papel ng mga guidance counselor at coordinator sa pagdisiplina at paggabay sa mga mag-aaral. Pero ayon mismo sa Department of Education, ilang paaralan ng walang guidance counselor. Ang hakbang ng DepEd para tugunan yan, alamin sa report ni Katrina Son. Dalawa sa mga anak ni Marina Lopez ay biktima ng bullying. Kwento niya, nasuntok sa muka sa labas ng paaralan ang anak niyang grade 1. Paglabas niya ng school, nakita ko namumula na yung dito niya. Tinanong ko, sinuntok daw siya. Kasi gusto niya makipagpalit ng sapatos. Ayaw pumayag ng anak ko. Habang ang isa pang anak, tampulan ng panunukso ng kamag-aral. Kaya nagpapasalamat daw siyang may guidance counselor sa eskwelahan ng mga anak. Sino ba ng magulang hindi kakabahan kapag binubuli yung anak mo, di ba? Ang kaso, sabi mismo ng Department of Education,
Mahigit 1,000 lang ang guidance counselors at guidance coordinators ngayon sa mga public school. Ang mga di pa napupunang posisyon, mahigit 4,000. Kung tutuusin, as of January 2025, may mahigit 5,000 lisensyadong guidance counselors sa bansa, batay sa datos ng Professional Regulation Commission. Pero ayon sa DepEd, kailangan ng mahigit 40,000 guidance counselor kung nilalayong magkaroon nito ang mahigit 45,000 public school sa Pilipinas. Sana meron po guidance counselor kasi kailangan nila to. Lahat ng school kailangan may guidance para may mga lahat ng nabubuli may masusumbungan. Protection po yun sa kanila eh. Ang karasan ngayon sa mga kabataan na po, hindi na po sa mga matatanda eh. Sa plantilla ng pamahalaan, may 5 antas ng school counselor associates na nasa 30,000 pesos ang entry-level salary. 4 naman sa school counselors na nasa 43,000 pesos ang entry-level salary. Si Father Crismar Daguno, guro at registered guidance counselor. Anya, hindi biro ang naturang posisyon. Kinakailangan mo ng master's degree in guidance and counseling. Pagkatapos lang yung mahabang pagsusulit at mahirap na pag-aaral, medyo hindi pa ganun ka-commensurate ang trabaho at ang natatanggap ng isang guidance counselor. Kaya yung iba, pumapasok sa mga industrial o pumapasok sa corporate. Pumupunta si Father Crismar sa iba't ibang Catholic school sa probinsya para matulungan ang mga paaralang walang guidance counselor. May mungkahi rin siya sa DepEd. Magkaroon ng partnership ang mga private schools at public schools upang maisaayos natin ang overall wellness ng mga bata, no? At upang ma-maximize natin ang learning using the holistic approach. Kinukunan pa namin ng reaksyon ng DepEd, pero naunang sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na tinutugunan nila ang kakulangan. DepEd will speed up the hiring of these guidance counselor associates para may talagang makakausap ang mga bata at makikilala talaga ano yung mga problema nila and make sure there is a very positive environment sa mga schools. Sa Senate hearing noong July 9, sinabi ng DepEd na inaayos na nila ng Budget Department ang pag-hire ng nasa 10,000 school counselor associates ngayong taon. Katrina Son, GMA News. Sa muling pagmahal ng langis, saan ulit ang pagmahal ng mga flight? Sabi mismo ng Civil Aeronautics Board, aakyat sa Level 13 ang fuel surcharge sa August 1 to 15 mula sa Level 8 ngayong July 16 to 31. Ibig sabihin, depende sa layo ng destinasyon, maglalaro sa 423 to 1,237 pesos ang babayarang fuel surcharge sa domestic flight. Wala pang 1,000 pesos ang pinakamahal na surcharge ngayong Level 8. Sa international passengers naman, aabot sa mahigit 10,000 pesos ang pinakamahal na binabayaran sa Level 13. Ang fuel surcharge ay optional na singil para sa akyat-babang presyuhan ng jet fuel o langis pang eroplano. Pinapasa yan ng mga airlines sa mga pasahero. Nagdulot ng takot sa ilang mag-aaral ang lindol nitong umaga sa Davao Region. Nagsilabasan ng mga estudyante ng isang paaralan sa Davao City kaninang umaga nang maramdaman ng magnitude 5.1 na lindol. Sa Baganga, Davao Oriental, kung saan naitala ang epicenter ng lindol, nagsuspende ng klase ang lokal na pamahalaan. Intensity 4 o pinakamalakas na naramdaman ng lindol sa mga bayan ng Baganga, Lupon at Katiil sa Davao Oriental. Ramdam hanggang Surigao del Sur ang pagyanig. Wala pang naiulat na pinsala sa mga infrastruktura. Sa kanyang State of the Nation address kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa mga pinatututukan niya ang pag-amyenda sa National Building Code para mas maging ligtas kontra kalamidad ang mga gusali. Epekto ng korupsyon at pagpapakulong sa mga senador. Ilan ito sa mga idinaing ng Senate minority sa kanilang kontrasona o tugon sa State of the Nation address ng Pangulo. Hindi lang daw dapat presidente ng administrasyon si Pangulong Marcos, kundi presidente rin ng oposisyon. Pinestyon din ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang umano'y selective justice nang makulong ang mga anyay political prisoner na sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Resulta rin umano ng katiwalaan o kawalan ng hustisya ang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa.
Nanawagan din si Cayetano ng tunay na reforma dahil anya na pag-iwanan ng Pilipinas dahil sa katiwalian na dapat umanong marisolba gaya ng flood control scandal. Nabanggit din ang napabayaan umanong sektor ng agrikultura sa bansa, kawalan ng maayos sa trabaho, kahirapan sa probinsya na nangangailangan umano ng tunay na rural development project at ang anya inaantalang Mindanao Railway Project. Pagdating sa bill sa kuryente, ang utos ni Pangulong Marcos alisin ang singil sa system loss. Pero para sa ilang electricity distributor, normal sa kanilang operasyon ang pagkawala ng kuryente, kaya kailangang pag-isipan ang pag-alis sa singil. May report si Jonathan Andal. Sa pagpapadaloy o transmission ng kuryente mula sa mga planta patungo sa mga bahay at establishmento, merong kuryenteng nawawala. Pwedeng dahil sa teknikal o natural na dahilan, halimbawa luma na ang mga kawad o kaya'y ninanakaw gaya ng mga jumper. System loss ang tawag dyan. At kahit hindi mo kinonsumo, binabayaran mo. Nasa 5% yan sa bill ng Meralco at 8 to 12% sa mga rural cooperative. May patong pa yang 12% na VAT. Si Ria, 127 kilowatt-hours ang nakonsumo noong Mayo. 1,800 pesos ang bill niya. Kasama sa kwenta ang 101 pesos sa system loss. Parang hindi mo naman ma-feel yung 100 pesos na matatanggal sa yung system loss. So dapat siguro medyo lakihan pa ng konti. Dapat ang mag-absorb niyan ay yung utilities. Diyan dapat nila maipakita yung kanilang efficiency o kagandahan ng kanilang operasyon. Sa ikalimang sona ng Pangulo, siya mismo ang tila may sumbat sa mga utility. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Meron talaga paliwanag ng Energy Regulatory Commission dahil sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act. May basbas ang mga distributor na singilin ng system loss para makabawi sila sa gastos. Nagtakda lang ang ERC ng cap sa paniningil na hanggang 6.5%. Meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito maiiwasan dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. Para maalis ang system loss charges gaya ng gusto ng Pangulo, sabi ng ERC, dapat amyendahan ang EPIRA. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Dinidinig na yan sa Senado. Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa lang po natin for sponsorship. Ang Meralco, sinabing handa silang makipagdiskusyon para makonsidera ang epekto ng EPIRA amendment sa operasyon ng mga gaya nilang power distributor. Gate nila, ang systems loss ay karaniwan sa operasyon ng pag-deliver ng kuryente. Namumuhunan daw sila para makontrol ang system loss, kaya ang singil nila ay mas mababa sa 6.5% cap ng ERC. Ang Philippine Rural Electric Cooperative Association may 121 member cooperatives sa buong bansa. Kakayanin daw nila kung alisin ang system loss charges basta may subsidy ng gobyerno. Bilang mga electric cooperatives non-stock non-profit, wala hong provision or wala hong pondo na nakalaan para saluhin ang mga gastusin na ito. Pero ayon sa Power for People Coalition na dati pang pinatatanggal ang system loss, mas makakameno sa mga customer kung tatapyasan ang generation charge o singil sa nilikhang kuryente ng mga planta. Karaniwang pinatatakbo ng coal o uling at liquefied natural gas o LNG ang ating mga planta. Mga imported na panggatong na nagmahal pa dahil sa giyera sa Middle East. Sa panahon ng Ukraine War, tumaas ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, tumama yung Iran War, pataas ng pataas yung kuryente natin. Kailangan mong palitan yung source na yon. Mungkahi nila, mas gumamit ng renewable energy. Nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Jonathan Andal, GMA News. Kung ayaw mo na sa bata, sabihin mo. Hindi yung pinaparamdam mo wala siyang kwenta sa'yo. Maging fair ka naman, Atoy.
Ding Dong Dantes may appreciation post kay Shuvi Etrata. Una raw silang nagkasama sa Amazing Earth, pero mas nakilala raw niya si Shuvi sa The Master Cutter. Labis ang paghanga niya kay Shuvi. Patunay ang mahusay niyang pagganap bilang si Tonet. Payo ni Dong sa Rising Star, never lose that spark because it's her superpower. Grateful naman si Shuvi sa appreciation post ng Kapuso Primetime King. Rob Ginto may heartfelt birthday message sa boyfriend na si Yasser Marta. Sa Tanay Rizal, nag-celebrate ang couple. Hello po. Ako po si B. Get to know more of Bianca Umali sa first ever podcast. Ihahatid ng Kapuso Prime Gem ang walang scripts, raw, and full of substance discussions sa kanyang intimate and deeply personal space. Tara, kwentuhan tayo. Athena Imperial, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.